We throw kulta in the carpet. Yeah, we're throwing golds. Hi guys! Good morning sa inyong lahat. Kita nyo ba yung ulap sa likod? Yan o. Sobrang kapal ng ulap. Parang uulan na naman. It's good na uulan kasi mababasain. Papaliguan, madidiligan yung mga tanim. But, ayoko na sobrang malamig na hangin. Masyadong malamig. Gusto pa namin ng summer. Pero parang wala na si summer. Umalis na siya. So ngayon guys, aalis tayo. Punta tayo ng Katopayca para itapon yung laman ng trailer. Kasi gagamitin din niya ni Nico for the work today. After nyan, pupunta na naman tayo dun sa bahay. Tapos, magliliha ako doon. Tapos magpipaint. Guys, andito na kami ngayon sa parang, ano man tawag nito? Parang Smoky Mountain sa atin ba? Pero dito sa kanila nakasort kasi talaga siya. So, wala kang maamoy na baho, wala kang makikitang usok. Napaka-organized niya. Mas cheaper dito compare dun sa Vanta. Kasi dun sa Vanta, yung tinapon lang naman namin is yung sofa. And it was 20 euros if I remember it right. Pero dito, yung isang truck na dala namin ni Nico na may karo. Truck ba yan? Basta yung isang cart na dala namin na may mga kahoy, may mga sirang mga cabinets, may mga kutson, basta iba-iba. Tapos may mga electrical na mga equipments din. Sinapo namin. Ano siya? Ang binayaran namin, 19 euros lang siya. Tapos sobrang puno na nito. Dito pala kapag nagtapon ka ng something na electronic stuff, wala yung bayad. Libre yon. Pero ikaw lahat ang mag-iisa-isa na maglalagay niyan. Ikaw lahat ang magsisegregate ang lahat-lahat ng mga bagay na itatapon mo. We throw kulta in the carpet. Yeah, we're throwing golds. Ayun na lahat guys, nasira na. Ilang kami ang nagtatapon dito guys. Marami ding mga tao na nagpupunta dito para magtapon. So, hindi ko alam to before. It's new for me. Kasi, nung bago ako sa Finland, ang alam ko is pwede ako magtapon ng basura sa gilid lang ng basurahan mismo. Like example yung mga sofa para kunin siya ng ibang tao para sila na ang gumamit. Pero kung hindi na siya magagamit, hindi pala dapat na itapon siya doon. Dapat pala itapon siya sa tamang garbage place. Like itong Katopayca. Kasi dito, masusort talaga siya ng maayos. And alam nyo ba, lahat ng andito, nire-recycle pa yan guys. Kahit yung mga sira-sira na. Like example, yung mga plastics. Kino-compress yan siya ng machine. Tapos, ginagawa siyang another product. Like plastic product. Example, yung mga plates na mga plastic. Yung mga kutsara na mga plastic. At iba-iba pang mga products na gawa sa plastic. Ito guys, nakatapon yung mga sira-sirang mga furnitures, yung mga kahoy na mga furnitures, dito siya na side. So, yung mga furnitures na galing dun sa bahay ni Lola, dito namin itatapon. Doon na side naman yung mga nakat na mga twigs na kunwari, meron kang own yard, tapos meron kang mga nakat na mga twigs, dyan mo siya itatapon. Ang dami-daming mga klaseng kahoy dito na tinatapon. Galing sa mga furnitures. And ito is gagawin siyang energy again for like wood chips or for burning.
Pero kasi sa bahay, sabi ko kay Nico, can we save this para gawing, tawag nito, gawing panggatong? Sabi niya hindi daw pwede kasi marami kasi siyang mga nails and screws. And kailangan mo tanggalin yon isa-isa bago mo siya sunugin. Kaya ito, tatapon na lang namin talaga siya lahat-lahat. Tapos sila na yung itong ano na, nagsasegregate nitong mga basura. Sila na ang magpa-process nito para gawing energy again. And for sure, mabibili natin to sa market. So, hindi siya magiging makalat. Sabi ni Nico, magbubuhat na lang man daw siya ng mga basura. Hindi na daw siyang papalit ng damit. Kung ano daw yung damit niya, yun na daw yun. Wala na daw siyang pakialam. Kasi madumi daw nga. Oh, Nico is so strong. Kita nyo yun si Lola dun sa likod guys. So, yung tinatapon niya is yung mga twigs, mga dahon-dahon na naputol niya sa garden. Hindi talaga siya pwedeng itapon pala dun sa basurahan ng ano, yung usual na basurahan sa mga apartments or sa mga bahay-bahay. Kasi, yan o, nakasegregate talaga siya. Alam talaga nila kung paano mag-ayos ng basura. Hindi lang mag-ayos ng mga iba't ibang bagay. Pati basura dapat ayusin din yung pagkakatapon. Like illuminated. I think this is like illuminated. Ja sitten metallia on illuminated ja metal is free. Metals and electronics are free. I think even This one is also free. This yeah. So guys, itong pagtapon ng mga basura guys, iba-iba siya, may bayad, yung iba walang bayad. Like for yung electronic stuff, kasali na yan dun sa tax mo na binayaran pagbili mo ng electronic stuff. Like example, bumili ka ng TV, nasira yung TV mo. Nung binili mo yung TV mo, di ba may tax yon. So kasali na yon ang bayad doon for recycling. Kaya hindi mo dapat itapon yung TV mo doon sa labas lang ng basurahan, doon sa apartment kung saan ka nakatira. Kasi pwede mo siyang itapon dito for free, walang bayad. Like yung mga sekayate or yung mixed waste, yun yung may bayad kasi yun siya, kailangan pa nilang i-segregate yun isa-isa. Or ipaprocess pa yun in a different way. Pero yung ganito, wala itong bayad. So, dapat pala talaga hindi tayo magtapon ng basura doon lang sa labas ng apartment. Nakasegregate din yung mga dangerous na mga basura guys. O, like yung mga flammables, yung mga batteries. Ang binayaran lang natin pala dito is itong sekayate or mixed waste and yung energyayate. So, yung sekayate, ito yung mixed waste. So, 11 euros siya. Tapos, yung energyayate or energy waste, it's 8 euros. Yung sekayate talaga yung mahal. Kasi nga, mixed waste siya. So, may plastic, may wood. Alam mo yung mga bagay-bagay na naka-attach na siya, na hindi mo siya pwedeng i-separate na or mahirap mo na siyang i-segregate. No, Flora, it's that they're cleaning machine that it's coming air in that machine. Yeah, that is the leaf blower. Yeah. Kita nyo yun doon guys, oh, yung tinatapon nila is yung mga basura na nalinis din nila sa road or sa garden. Kasi yan yung snow, yan yung ano, yung wind. Ano ba yung air blowing machine, yung naglilinis sila ng mga roads ba, yung mga dahon-dahon. Tapos dyan nila tinatapon. I think they make multa for that. They put it that stuff for the like rotten, and Okay. then when it's They make it into ready, fertilizers. it's like a multa after that. Oh, so this one, they make it into soil. Amazing, right? Yung mga ibang tao din dito guys, nagtatapon din sila ng mga basura nila. Iba-iba din yung mga tinatapon nila. And bawat isa talaga is
Nagaano talaga sila, nagsisegregate. Sana ganito sa atin sa Philippines, kasi sa Philippines these are all waste and these are all mixed up, and you will see burning one place and another place is a burning, so that's why we called it Smoky Mountain. And people go there and get garbage and sell them. People go there for work and they segregate the stuffs themselves. But in here it's not allowed. I think it's yeah, so in Helcompi, when you separate them, like segregate in home as much you can, like put like biology for compost. Yeah, what is burning, put burning. What is metal, put the metal. Yeah, I agree with you, Nico, because this is much easier and this is much efficient and this is much cleaner. And it's the same money. Saves money to ride. You just pay what is waste, and what you can burn, you can do it your own or put in here. That's true. Tingnan nyo yung bata guys, tumutulong din siya dun sa tatay niya. Oh, nagtatapon sila ng basura. Griller guys, oh, tinatapon niya. Itong garbage place na to guys, dito to sa Hololaki na Nico. Maliit pa to guys ha. Meron pang mas malaki dito, doon sa Lahati naman. Pero yung sa Vanta, malaki din yun. Pero kahit ito, sobrang dami ng basura na tinatapon nila and napaka-organized pa rin ang pagtatapon ng basura. Baka nagtataka siguro kayo guys na pati yung mga foam is tinapon namin ni Nico. Luma na kasi siya, tsaka hindi namin sure kung sino ang gumamit nun, tsaka alam mo yung parang bed bugs ba? So ayaw mo namin ng bed bugs, kaya itatapon namin siya for our own safety din. Kasi hindi namin alam kung may bed bugs doon. Kasi yung bed bugs, kapag merong bed bugs sa isang lugar, kakalat din siya guys. Mabilis din sila dumami. Kaya much better na itapon na lang talaga yung patya na yun, or yung tawag nito, Miko, ang foam. Patya sa Finnish guys is foam, yung mattress. Pero sa amin sa Bisaya, pag sinamang patya, patayin mo yun. Pero sa kanila, patya is foam. Sobrang organized talaga guys. So ito, may kato. Wapa, iba't ibang klaseng basura guys. Doon kami nanggaling sa kabilang side kanina. Doon namin tinapon yung mga kahoy-kahoy, yung mga furnitures. Ito yung Haravointiate. Yung Haravointiate guys, ito yung mga dahon or yung mga leaves na nag-gather sa garden or sa road ng mga naglilinis. Tapos dito nila tinatapon. Sabi ni Nico, ginagawa itong lupa. Tapos yung mga stems na andun guys, ginagawa yan siyang wood chips for energy, like for burning. Nako-compress pala talaga yung basura. Para yung ibang basura magkasya. Dito nakasegregate yung mga metals guys. So, ito is old siya na kiwas. Yung for the outdoor sauna.
Tapos may mga old tires ng bicycle. Tapos meron ditong tinapon na griller. Tanong ko si Nico kung pwede bang pumasok ang ibang tao dito para manguha ng basura tapos sila ang magbenta. Hindi daw pwede kasi merong gate and magko-close yung gate. Walang pwede makapasok dito. Nakakalungkot na minsan kapag nanguha ako ng berry sa forest, may mga basura ako nakikita doon. Like dun sa Vanta, may nakita ko doon na bicycle na tinapon. Siguro ninakaw yun tapos doon niya tinapon. Sana dito na lang siya tinapon, no? Kasi ano siya ano talaga siya sa environment, makaka-apekto. Tapos kung walang kukuha nun doon, magsistay lang yun doon. Tapos yung mga animals andun sa forest, maapektuhan din sila. Kasi di ba basura yun? Sana nga yung ibang tao maging responsible talaga sa pagtatapon ng basura. Ngayon ko lang naintindihan guys na yung Sekayate or mixed waste, pati yung Energyayate or yung energy waste may bayad siya. Kasi kailangan siya ng mas maraming energy or cost. Kailangan mo siyang, alam mo tawag doon, kailangan siya ng mas mahabang proseso para matunaw siya, para magamit siya into another kind of product. Nagutom na si Nico guys, and since it's 12 noon na naman, kakain na muna kami dito sa Matkakidas. Pero hindi pa ako nagugutom, baka si Nico and Anika lang ang kumain. Tsaka nakakapagod na magtapon ng basura, pero mas nauuhaw ako kaysa nagugutom. So punta tayo dito sa Matkakidas guys. First time ko kayong dalahin dito. Isa siyang kainan place, parang stopover ba. May mga buses, trucks, mga cars na kumakain din dito yung mga drivers. And meron silang buffet and mga ibang restaurants. Yung mga locals din na hindi travelers kumakain dito kasi masarap yung kanilang buffet. Dito pala guys, isa lang yung binayaran namin ni Nico. Kasi meron siya nung parang card ba. Tapos kapag mapuno mo na yun ng 10 stamps yata, meron kang libre na isa. Kaya nakatipid kami. Sobrang daming kumakain dito guys. Meron silang salad bar. Sobrang daming kumakain dito kasi masarap yung food nila tsaka maraming choices. Meron ng salad bar, tapos may buffet din ng food, may soup, kasali na yung drinks and yung coffee and yung dessert. So kuha lang ako ng kape guys. Guys, since on the way naman na lang, daan na lang muna kami dito sa Co-Market or Co-City Market kasi kailangan ko ng panglinis sa toilet. Hindi pa kasi talaga naalis yung dumi doon. Talaga ako mapalagay. Bili tayo ng pang shine ng mga ano doon na tawag nito, yung sink ba? Saan ba yun? Guys, tapos na kaming kumain dun sa Matkakidas ng lunch. So, ang next natin gagawin, something extra ito sa plano namin today. So, punta tayo dun sa isang bahay. Kasi, bibilihin ko dun yung, tawag nito, yung isang clothes cabinet para kay Anika. Kasi, di ba, giniba namin yung lumang cabinet doon. So, papalitan namin siya ng mas medyo bago-bago or mas medyo okay-okay doon. Yung mas maliit lang kasi wala naman masyadong clothes si Anika. Tsaka seasonal kasi ang clothes dito kaya every season nagpapalit talaga ng damit. So hindi ako nagsa-stock ng sobrang daming damit din for Anika kaya bilihin natin yon kasi mura lang 20 euros.
Marketplace ko siya nakita and fortunately dito siya sa Hollola. Kaya puntahan natin and i-pick up natin habang meron tayong trailer doon sa likod ng car para magkasya yung cabinet. Since on the way naman na lang, daan na lang muna kami dito sa Co-Market or Co-City Market kasi kailangan ko ng panglinis sa toilet. Hindi pa kasi talaga naalis yung dumi doon. Talaga ako mapalagay. Bili tayo ng pang shine ng mga ano doon na tawag nito, yung sink ba? Saan ba yun? Nakabili na ako guys, so tatry ko ito, baka ito mag-work na talaga. Tapos bumili din ako ng extra na flooring saka itong mga sponges para malinis ko talaga yung toilet saka yung bathroom. Dito na tayo guys. Dito natin ipipick up yung closet. Dito natin ipipick up yung closet na bibilhin natin. Ang ganda ng yard nila guys. Meron silang tree house doon. No? So guys, meron ng cabinet si Anika ng mga clothes niya. So marami-rami pa akong gamit na kailangang bilihin. Pero hindi na siguro ako bibili ng brand new. Doon na lang sa mga second hand. Kasi marami naman sa marketplace and sa Tori P. Steffi. Dito sa Finland guys, hindi talaga ideal na bumili ng sobrang bagong mga gamit. Kasi maraming mga Keratus Keskus or mga second hand shops and Tori
yung mga marketplaces na pwede kang bumili ng mga gamit. But, the thing is, when you buy things from them, you need to make sure na legit yung mga binibilhan nyo. Kasi, minsan yung iba, mga scammers din, tapos nahingi sila ng, siguro bayaran mo na lang ako ngayon, tapos pagdating mo doon, hindi pala yung place na yun yung pagkukunan mo ng gamit. Hindi pala totoong seller yun.